Isang survey kung saan talo na daw si Mayor Vico at ang survey na ito ang ginagamit ng ilang mga vlogger na kung saan ay sinasabi nila na dapat lang daw matalo si Mayor Vico dahil nga po sa survey na ito na lumalabas na lamang na si Sara Diskaya. Pero ito, ang survey na ito ay napatunayang peke. You would sub sa inyong lahat mga kaparing bago tayo magsimula. Don't forget to like and subscribe po sa ating YouTube channel. So kung matatandaan nyo po yung huling content po natin kung saan atin pong natalakay yung isang nga pong vlogger na kung saan ay naniniwala po siya doon sa survey na ginawa po ng isang Facebook page na sabi is galing daw pong SWS at sa survey na iyon talo daw si Mayor Vico kay Sara Diskaya. So nag-enjoy pa siya. Sabi niya, dapat lang daw matalo si Mayor Vico. At batay po sa survey na iyon, tuwang-tuwa pa po siya. So nung inilabas nga po ang survey na ito ng isang Facebook page, marami po ang nagsasabi. Marami po ang natutuwa sa comment section. Pero kung titingnan mo yung mga profile nila, lahat po ay nakalock at ginawa sa parehong taon at parehong buwan. So parang ang dating ay mga trolls, mga paid account. Tapos, ang survey na ito ay kinakagat naman po ng ilang mga vlogger na anti-Vico. Ewan ko ba kung anti-Vico o kunwari lang. Ewan ko. So, tuwang-tuwa po sila kasi batay po sa survey, talo na si Mayor Vico kay Sara Diskaya kasi nakakuha po si Sara ng 48% while si Mayor Vico ay 45%. So, batay daw sa SWS ay talo na raw si Mayor Vico. Pero ito, galing po mismo ito sa post po ng ABS-CBN. Sabi dito, hindi totoo ang kumakalat na larawan na nagpapakitang di umano'y mataas ang survey rating mas mataas ang survey rating ni Pasig City Mayoral candidate Sara Diskaya kesa kay re-electionist kesa kay Mayor Vico Soto. So malinaw po, peke po ang survey na pinapakalat po nila. Natalo na raw si Mayor Vico. At ginamit pa nila ang SWS. Diba gaya nga po ng sabi ko sa inyo nung nakaraang video po natin, nung natalakay po natin ang survey na ito, hindi po ako kumbinsido na totoo po ang survey na ito. Dahil nga po, wala nga pong Pasig chapter ang SWS. Kung magpapakita po sila ng ebidensya na totoo yung survey at galing po ito sa SWS, then maniniwala po tayo. Pero wala. At isa pa mga kaparing, diba? Kung pupunta ka sa mga website ng SWS, wala ka pong makikita ang post o survey na ginawa daw nila sa Pasig. So dun pa lang, medyo magdududa ka na. Talagang magdududa ka na po kung maniniwala ka ba sa survey na ito. Pero nakakalungkot lang dahil may mga kababayan po tayo na naniniwala po sa survey na ito. At may mga vlogger pa na may mataas na bilang po na followers ang tuwang-tuwa pa na hindi naman po taga Pasig at first time makisawsaw sa issue dito sa Pasig. Kumbaga unang beses na nagsalita sila ng negative kay Mayor Vico, hindi nga nila na-content si Mayor Vico sa mga nakaraang video nila. Sa mga old videos nila is wala silang content about kay Mayor Vico, pero eto, bigla silang sumulpot at kinontent po si Mayor Vico tapos tuwan-tuwa pa sila. Natalo daw si Mayor Vico sa survey pero malinaw ito po ay peke at walang katotohanan. Kahit ako hindi talaga ako naniniwala sa survey na ito nung una kong makita to. Malabo po kasi mga kaparing kasi unang-una, paano nangyari? Wala nga pong Pasig chapter ang SWS. Kasi sabi nga po nila, galing daw po ang survey na kinandak daw po ng SWS. Diba? Pangalawa, nagpunta po ako sa website ng SWS, lahat po ng website nila. Pero wala ka pong makikita na survey na kinandak po nila sa Pasig kasi nationwide po itong SWS, national, more on national. Wala ka pong makikita. Kaya doon pa lang nakakapagtaka na kung paano nangyari na SWS pa ito nanggaling. Wala nga po, di ba? Tapos ang taas po ng engagement ng post po nila. As in umabot po sa 100,000 katao ang nakakita ng fake survey po na ito. At ito naman ay kinagat ng ilang mga vlogger na may mataas pong bilang ng followers tapos tuwang-tuwa pa sila. Tama lang daw na matalo si Mayor Vico. Ang survey daw po yun ang nagpapatunay na ayaw na ng mga Pasigueño kay Mayor Vico. Pero hindi nila pinapanood yung Kalye survey kung saan majority po ng mga Pasigueño ang pabor kay Mayor Vico. 'Di ba? Kaya tayo mga kaparing,
wag po tayo basta-basta nagpapaniwala, no, sa gantong klase ng survey. Gusto kong puntahan po ulit yung okay, bago yun mga kaparing, eto ang paniniwalaan natin. Galing po ang survey na ito sa Balitang Metro. Ayon sa survey po nila, 82% po si Mayor Vico. Ang taas. At meron po silang respondents na 1,400 registered voters. So, yun. Pero, kung wala pong Kalye survey, medyo magdududa po ako sa gantong survey. Kahit na alam ko sa utak ko na totoo. Kasi nga po, wala pong nakakapagtaka dito. Dahil kahit saan ka magpunta, manood Kalye survey, magpunta ka sa Pasig at magtanong-tanong ka ng mga tao, panalong-panalo pa rin po si Mayor Vico. Pero ito po, again, hindi po muna tayo basta-basta maniniwala sa survey ng Balitang Metro sapagkat hindi rin po tayo sigurado kung ito ay lehitimo. Pero maniniwala tayo sa Kalye survey na malinaw pong nagsasaad, panalong-panalo po si Mayor Vico. At wala pong duda doon mga kapare. Walang duda. Panalong-panalo na po si Mayor Vico. Eto, teka. Ayun, gusto ko lang pong balikan. Ano bang pangalan ng vlogger na yon? Gusto ko lang po sanang balikan eh. Asan na kayang vlogger na yon? Okay, hindi ko na po mahanap yung vlogger na tuwan-tuwa po at naniniwala sa survey. Malaking sampal po ito sa mga vlogger na naniniwala po doon sa fake survey na talo na raw si Mayor Vico. At tuwang-tuwa pa sila na sinasabi nila dapat lang na matalo si Vico kasi wala naman niyang kwenta, wala namang nagawa yan sa Pasig. Paano nga po nila malalaman? Hindi nga po sila taga Pasig at bigla po sila nakisawsaw sa issue ni Mayor Vico at bigla na lamang po nila itong siniraan ng siniraan. So sa mga vlogger, bago po tayo magbitiw ng mga paninira sa isang politiko o sa isang kandidato, ay sana siguraduhin po natin na totoo at lehitimo po yung ating pinagkukuhanan na sources, 'di ba? Kung legit. Kasi tayo po mapapahiya gaya po nito, 'di ba? Doon sa mga vlogger na tuwang-tuwa na talo daw si Mayor Vico sa survey na nakita daw nila sa isang Facebook page, na talo daw si Mayor Vico, panalo daw yung kalaban. Tapos sabi pa nila, dapat lang matalo yan kasi wala naman nagawa yan sa Pasig. Pero hindi naman sila taga-Pasig. Eto, lumabas po ang totoo. Peke po yung survey na pinost ng isang Facebook page. Malinaw pong peke. Sino po ngayon ang kalabas-labas na kahiya? Yung mga vlogger po na naniniwala sa mga ganong post na hindi po muna nagbe-verify kung totoo at lehitimo. Kaya nga po sabi ko po sa inyo nung last video po natin, medyo duda po ako dun sa survey na iyon. Kasi again, paano po mangyayari na nagkaroon ng Pasig chapter ang SWS? So doon pa lamang po duda ako. Pero maniniwala naman po sana ako, no? Kung meron po akong nakita na ganong post po sa mga website po ng SWS, kaso po wala. Naghanap po ako ng mga ganon sa mga website po ng SWS kung meron nga po talaga silang kinonduct na survey sa Pasig, pero wala po akong makita. Kaya doon nagduda po ako na maaring peke po yung survey na ginawa po nila. At isa pa, yung Kalye survey. Paulit-ulit ko pong sinasabi na mas kapani-paniwala po ang Kalye survey. 100%. Kasi nga po, on the spot po ang interview. Bawat tao pong madaanan, ini-interview, nagtatanong kung sino iboboto po nila. Yung mga sagot, accurate po, di ba? On the spot, di ka po pwedeng makapag-edit doon, hindi mo pwedeng dayain, on the spot di ba? Siguro pag yung mga video ay cut, pwede mo pandayain, di ba? Pwede ka kumausap, ito, sabihin mo to tapos cut natin. Pero kung ang video po ay tuloy-tuloy, dire-diretso po, na ginawa po ang survey sa mataong lugar, bawat taong madaanan at mga nagtitinda, mga naglalakad, mga naglalaro, mga nagtatrabaho, din legit po ang survey na iyon na Kalye survey. Dun po ako maniniwala. Okay, so ito mga kaparing, bago tayo magtapos, don't forget to like and subscribe. Bye!